Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. Quarter 4, Week 1, ang sarili bilang kasapi ng pamayanan. Mga bata, paano ninyo naaalagaan ang inyong laruan o gamit? Ano-ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano tayo maaaring maging responsableng kasapi ng ating pamayanan. Mga bata, sabay-sabay nating basahin ang mga salita. Responsible, tungkulin, pamayanan. Ngayon, ano kaya ang ibig sabihin ng responsable? Bakit ito mahalaga sa ating buhay araw-araw? Mga bata, alin sa mga larawang ito ang nagpapakita ng pagiging responsable? Ngayon naman mga bata, magbasa tayo. Ang pamagat ng ating babasahin ay ang responsableng si Sonia. Maagang gumising si Sonia isang Sabado ng umaga. Paglabas niya ng bahay, nakita niya ang kanilang bakuran na may mga tuyong dahon at kalat mula sa nagdaang gabi. Naalala niya ang itinuro ng kanyang guro tungkol sa pagpapanatili ng kalinisan sa paligid. Kinuha niya ang walis tingting at sinimulang linisin ang bakuran. Masaya siyang nagwawalis habang inaawit ang paborito niyang kanta. Hindi nagtagal, napansin siya ng kanyang ama. "Napakasipag mo, Sonia," sabi ng kanyang ama. "Napakaganda ng ginagawa mong paglilinis. Nakakatulong ka sa ating pamilya at sa ating pamayanan." Pagkatapos magwalis, tinulungan niya ang kanyang ina sa pagdidilig ng mga halaman. Inalagaan niya ang kanilang maliliit na puno at bulaklak, at siniguradong may sapat na tubig ang mga ito. Dumaan ang kanilang kapitbahay na si Aling Puring at pinuri si Sonia. "Ang sipag mong bata, dahil sa iyo napakaganda at malinis ang inyong bakuran." Ngumiti si Sonia at nagpasalamat. Masaya siyang tumulong sa kanyang pamilya at sa kanilang pamayanan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kalinisan at pag-aalaga sa halaman. Mula noon, araw-araw niyang ginagawa ang kanyang tungkulin. Natutunan ni Sonia na ang isang batang masipag at responsable ay malaking tulong sa kanilang tahanan at komunidad. Ngayon mga bata, sagutin naman natin ang mga tanong. Ano ang nakita ni Sonia nang siya ay lumabas ng bahay? Ano ang ginawa ni Sonia upang mapanatili ang kalinisan sa kanilang bakuran? Paano tumugon ang kanyang ama sa kanyang ginawang paglilinis? Ano pa ang ginawa ni Sonia bukod sa pagwawalis? At panghuli, ano ang sinabi ng kanilang kapitbahay na si Aling Puring tungkol kay Sonia? Mahusay! Mga bata, ano ang dapat ninyong gawin sa mga sitwasyong ito? Ano ang mangyayari kung walang responsable sa ating pamayanan? Ano ang epekto nito sa ating paligid at sa ibang tao? Ngayon mga bata, sagutan ang tanong gamit ang drawing activity.
Iguhit ang isang responsableng bata sa inyong pamayanan. Ipakita ang kanyang mga ginagawa. Ipaliwanag kung bakit mo ito nasabing responsableng gawain. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging responsable? Ano-ano ang tungkulin ng isang bata sa pamayanan? Maaari rin ba kayong magbigay ng isang sitwasyon kung saan mo maipapakita ang pagiging responsable? Sumulat ng isang pangako kung paano kayo magiging responsable sa inyong pamayanan. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod. Isulat ang tama o mali. Tandaan mga bata na dapat tayo ay maging responsable. Bakit ba natin dapat gawin ang mga mabubuting gawain sa pamayanan? Ngayon ay ating alamin ang mga mabuting gawain at di mabuting gawain. Mga bata, pagmasdan ang mga sumusunod na larawan at sagutin ang mga tanong. Ano ang napapansin ninyo sa bawat larawan? Maaari ba ninyong pangkatin ang mga larawan sa mabuting gawain at di mabuting gawain? Ngayon ay maipapaliwanag ninyo ang kahalagahan ng pagsunod sa mga simpleng patakaran sa pamayanan at maiuugnay ang sariling kilos sa epekto nito sa pamayanan, tulad ng pagiging masunurin sa batas trapiko upang maiwasan ang disgrasya. Tandaan mga bata, ang responsable ay ang paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Ang pamayanan naman ay ang lugar kung saan tayo nakatira at nakikisalamuha sa iba, habang ang patakaran ay ang mga tuntuning sinusunod upang maging maayos ang paligid. Ngayon ay ating basahin ang kwento tungkol si Joey, ang batang responsable. Si Joey ay isang batang masunurin sa kanilang pamayanan. Isang araw, nakita niya ang kanyang kaibigan na si Mario na nagtapon ng balat ng candy sa kalsada. Nilapitan niya ito at sinabing, "Kaibigan, dapat itapon natin ang basura sa tamang basurahan upang malinis ang ating paligid." Mula noon, natutong sumunod si Mario at tinuruan din ang kanyang mga kapatid tungkol sa wastong pagtatapon ng basura. Ano ang ginawa ni Joey nang makita niyang may nagtatapon ng basura kung saan-saan? Mga bata, bakit mahalagang itapon ang basura sa tamang lalagyan? Paano kaya natin maipapakita ang pagiging responsable sa ating pamayanan? Ngayon naman ay maglaro tayo. Ang tawag sa ating laro ay ano ang gagawin mo. Hahatiin natin sa 2 pangkat ang buong klase. Paunahan sa pagsagot. Ang may pinakamaraming makuhang puntos, siya ang panalo. Simulan na natin. Nakakita ka ng sira-sirang upuan sa parke. Ano ang gagawin mo?
May nakita kang batang hindi tumatawid sa tamang tawiran. Ano ang dapat mong sabihin sa kanya? Nakakita ka ng maraming kalat sa inyong barangay. Ano ang gagawin mo? May nakita kang kaklase na nahulog ang kanyang lapis. Ano ang gagawin mo? At panghuli, napansin mong hindi maayos ang pila sa kantina. Ano ang gagawin mo? Mahusay mga bata! Ngayon naman, tayo ay magkakaroon ng dula-dulaan. Ang bawat grupo ay magpapakita ng isang sitwasyon tungkol sa pagiging responsable sa pamayanan. Halimbawa, pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan, pagtulong sa isang matandang tumatawid sa kalsada, pagsunod sa batas trapiko. Mga bata, magbigay ng isang halimbawa ng pagiging responsable sa pamayanan. Ano kaya ang maaaring mangyari kung hindi tayo sumusunod sa patakaran ng ating barangay? Ngayon ay bilugan ang letra ng tamang sagot. Mga bata, gawin ang mga sumusunod. Maglinis sa harapan ng inyong bahay. Turuan ang kapatid o kaibigan ng tamang pagtatapon ng basura. At sumunod sa batas trapiko sa daan papuntang paaralan. Ano kaya ang ipinapakita sa bawat larawan? Ngayong araw, pag-aaralan natin kung paano tayo maaaring maging responsable sa ating pamayanan sa pamamagitan ng simpleng gawain tulad ng pagtulong sa kapwa, pagsunod sa tamang asal sa pampublikong lugar, at pakikiisa sa mga gawain sa barangay. Sabay-sabay natin basahin ang salita. Responsible, tungkulin. Ngayon ay basahin natin ang kwento tungkol sa ang responsableng gawain ni Alan. Si Alan ay isang masipag at mabait na bata sa kanilang barangay. Tuwing umaga, bago pumasok sa paaralan, tinutulungan niya ang kanyang nanay sa pagwawalis sa harap ng kanilang bahay. Kapag may nakikita siyang kalat sa daan, pinupulot niya ito at inilalagay sa tamang basurahan. Dahil dito, hinahangaan siya ng kanyang mga kapitbahay at tinuruan pa siya ng kanilang barangay tanod tungkol sa tamang pangangalaga ng kalikasan. Bukod sa paglilinis ng paligid, sinisigurado rin ni Alan na sumusunod siya sa mga alituntunin ng kanilang pamayanan. Kapag nasa palengke o pampublikong lugar, maayos siyang pumipila at hindi sumisingit. Alam niyang mahalaga ang pagiging disiplinado upang magkaroon ng kaayusan sa paligid. Lagi rin siyang nagbibigay galang sa mga nakatatanda at tinutulungan ang mga ito sa kanilang daladala kung kinakailangan. Isang araw,
nakita siya ng kanyang guro na maingat na tumatawid sa tamang tawiran habang hinihintay ang berdeng ilaw ng traffic light. Pinuri siya ng guro at sinabing isang magandang halimbawa siya sa ibang bata. Dahil sa kanyang maliliit ngunit makabuluhang gawain, natutunan ni Alan na ang pagiging responsable ay hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa kabutihan ng buong pamayanan. Mga bata, sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Ngayon ay gumuhit ng sitwasyon na nagpapakita ng pagiging responsable sa pamayanan. Halimbawa, pagtapon ng basura sa tamang lalagyan, pagtulong sa matatanda, pagsunod sa batas trapiko. Ngayon ay maglaro tayo. Tatayo kayo kung tama ang ginagawa sa sitwasyon at uupo kung mali. Ngayon naman, iguhit kung paano kayo maaaring makatulong sa inyong pamayanan. Mga bata, kompletuhin ang sumusunod na pangungusap. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod. Tandaan mga bata na laging magpakita ng wastong paggalang sa mga nakatatanda sa pamamagitan ng paggamit ng po at opo. Ano ang ginagawa ng bata sa larawan? Mga bata, ano ang gagawin ninyo kapag may nakita kayong basurang nakakalat? Kapag may matandang tatawid sa kalsada, paano ninyo siya matutulungan? Kapag nakita kayong nag-aaway ang inyong mga kaibigan, ano ang gagawin ninyo? Ngayon, matututuhan ninyo kung paano maging isang responsableng kasapi ng pamayanan. Mga bata, sabay-sabay natin basahin ang mga salita. Responsible, pamayanan, tungkulin. Si Eman ay isang masipag at mabait na bata sa kanilang barangay. Isang araw, napansin niyang maraming kalat sa paligid. May mga plastik na nakakalat sa daan at dahon na hindi naipon. Sa halip na maglaro, naisip niyang tumulong sa paglilinis. Kinuha niya ang walis at sinimulang linisin ang paligid ng kanilang bahay. Nakita ito ng kanyang mga kaibigan kaya sumali rin sila. Sama-sama nilang tinanggal ang mga basura at tinapon sa tamang tapunan. Dahil sa sipag ni Eman, napansin ng kanilang barangay captain ang kanyang ginagawa. Pinuri siya nito at hinikayat ang iba pang bata na gayahin ang kanyang magandang halimbawa. Dahil dito, naging mas malinis at kaaya-aya ang kanilang barangay. Masaya si Eman dahil alam niyang kahit bata pa siya,
may magagawa siyang mabuti para sa kanyang komunidad. Ngayon mga bata, sagutin ang mga tanong. Ngayon mga bata, maglaro muli tayo. Ang tawag sa ating laro ay paano ako tutulong. Gagampanan ninyo ang iba't ibang sitwasyon ng pagiging responsable, tulad ng pagtulong sa matanda na tumawid sa kalsada, pagtapon ng basura sa tamang lalagyan, at pagtulong sa kaklase na nahulog ang gamit. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Hahatiin ang klase sa 4 na pangkat. Ang bawat pangkat ay magkakaroon ng iba't ibang sitwasyon. Sa pangkat 1, pag-aalaga ng mga hayop sa bahay. Ang inyong pamilya ay may mga alaga tulad ng aso at pusa. Kailangan ninyong tiyakin na ang mga ito ay may sapat na pagkain, malinis ang kanilang paligid at regular na dinadala sa vet kung kinakailangan. Paano ninyo ipapakita ang pagiging responsable sa pag-aalaga ng inyong mga alaga? Pangalawang pangkat, pagtulong sa mga gawain sa bahay. Sa inyong pamilya, may mga gawain tulad ng paglilinis, pagluluto at pagbuhugas ng mga pinggan. Kailangan ng bawat miyembro ng pamilya na magtulungan upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan sa bahay. Ano ang mga hakbang na gagawin ninyo upang matulungan ang inyong pamilya at maging responsable sa mga gawaing bahay? Pangatlong pangkat, pagtutok sa pag-aaral at pagganap sa paaralan. Kayo ay may mga asignatura at proyekto na kailangang tapusin. Kailangan ninyong maglaan ng oras at effort upang mag-aral ng mabuti, tapusin ang mga takdang aralin at makipag-ugnayan sa guro kung kinakailangan. Paano ninyo ipapakita ang pagiging responsable sa inyong pag-aaral? At sa ika-4 na grupo, magpapakita ng paggalang at pagmamahal sa mga magulang at nakakatanda. Sa inyong pamilya, mahalaga ang pagpapakita ng respeto at pagmamahal sa mga magulang at nakakatandang miyembro ng pamilya. Kailangan ninyong makinig sa kanilang mga payo at sumunod sa mga alituntunin nila. Ano ang mga paraan upang ipakita ang inyong responsibilidad sa pagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa kanila? Ngayon mga bata, kompletuhin ang pangungusap at iguhit ang inyong sariling paraan ng pagiging responsable sa pamayanan. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Tandaan mga bata na makilahok tayo sa simpleng gawaing pangkomunidad tulad ng paglilinis ng silid-aralan o paligid ng paaralan. Mahusay mga bata! End of week 1. Thank you for watching!
Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!